Yung title po natin today po is Easy and Light. And may subtitle po yan na It Should Be Easy and Light. Na dapat po maging easy and light. I-explain ko po mamaya yung easy and light. Next po tayo. May question po muna ako. Ayun po, kung nakikita nyo naman po, ang gusto ko lang po dito itanong po, kamusta po yung buhay Kristiyano? Kamusta po yung buhay na pagiging anak ng Diyos? Kamusta po yung buhay na nasa atin po ang Panginoon? Madali po ba? O mahirap po? Madali po ba? O mahirap? Ayun lang, tinatanong ko. Sige. May mo na. Sige po, ano lang po. Sige. Kahit ano lang sagot lang po. Kaya kung oo lang po, ay hindi po. Si Mano po. Ako sagot ko hindi. Ay, like, Kung madali po. easy, yes. Yes, because of perception. It's how I look life. It's how I perceive life. Rather not focusing on the problems or challenges, but I focus kay life. Yung pagiging ano po, yung pagiging Kristiyano po. Ang pagiging Kristiyano, ba't ako nasasagot? Life, child of God as a life, check. Yes, I must believe the life child of God is me. Pagiging anak po. Medyo. Sakto lang po. So yun po. Hindi rin po natin masabi na Apo, Ito ang bumi kong pagdalo sa Kasi nasa puso ko natin sila. wow. Amen. So yun po, pero minsan po talaga, hindi po natin masabing madali. Kasi po yung, ito po yan, Mantika po kailangan. ang pagiging Kristiyano po ay maraming, Mantika. requires a lot of things. Ito po, kung makikita niyo po dyan, nakasulat po dyan, responsibility, commandments, and Apo. laws. Opo. So, madali po ba na masunod yung mga commandment ng Diyos, yung mga law ng Diyos, o yung responsibility natin bilang Kristiyano? Masabi niyo po kung madali. Yung sa pang-araw-araw po natin na pagsunod, madali po ba? Hindi. Kasi pag nandoon ka sa world, ang hirap. Pero pag mismo nandito ka sa loob lang ng church, mas madali kasi ang kahalubilo mo is same. Same. May mga konting ano man, pero hindi ganun pala so big. Pero pag nasa world ka na, ang hirap. Yun. Opo. Siguro sa location. Paano natin po natin mamaya. Kasi po kung ano po yung gusto ng Diyos, hindi po natin magawa po, di ba? Pero yung, kung ano po yung ayaw natin, na yun po yung ginagawa natin. So, eto, punta na po tayo dun sa pinaka-main verse po natin. Sa Matthew 11, verse 30. So, sa English, sabi po dyan, "For my yoke is easy and my burden is light." Pansinin niyo po yung mga nakaka-abstract po na letter po. Sinabi po dyan na yung yoke and easy and yung burden, tapos light. So sa Tagalog naman po, sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Ako. So ito po yung mga nakaka-abstract po na Copy paste. definition lang po yun ng Sige. mga nakaka po. So yung yoke po, pakibasa po natin, a wooden harness for oxen. Yung oxen po yung parang, yung cow po siya, siya po yung cow. Yung oxen po. Ako. Harness for oxen in farms and works. So easy naman po, good, kind, well-fitting, gracious, pleasant, useful, and beneficial. So sa burden naman po, something carried, responsibilities, light, ay yung light naman po, light, not heavy, manageable weight. So ito po yung yoke.
yung sinasabi kong yoke dun sa verse po na yun. Yung yoke po yung, kung nakapunta po kayo ng probinsya, may makikita po kayo ganyan na ano po, yung nilalagay po sa batok po ng cow. Ayun po. Ano Ayun po yung, purpose niya? ayun, ma-explain po natin din. Sorry po. Ayun po yung yoke na sinasabi po dyan. Ayun, kung makikita niyo po dyan, ayun po yung lock na ano, sa yoke po na yan, para hindi po sila makawala. And para mag-stay po sila. Okay. So, ito po yung essence ng yoke. Okay. Una po, yung direction. The yoke connects the animals so the farmer can steer and control them to go straight, turn, or stop. So yun po yung ano po, yung nagagawa ko ng yoke. May direction po sila and nakokontrol po sila ng farmer. Apo. Kung mag-ano ba sila, mag-left or right, or mag-straight lang. And yung teamwork naman po, two animals share the same load, making the work lighter and more balanced. So kung makikita niyo po sa picture, dalawa po yung cow, di ba po? Apo. So may teamwork pa rin, may teamwork po na nangyayari. So din naman po sa training, a younger, weaker ox is often yoked in with an older, stronger one, so it can learn how to walk, pull, and obey the commandments. So dito naman po, may may bata o mas mahinang cow, and may mas matandang cow, mas malakas. Yung matanda pong cow, siya po yung nagtuturo sa mas bata na cow. And dun po natitrain po yung bata na cow ng mas matandang cow. Ganun po talaga ang pwesto nila. Laging may matanda ang bakit tao pag sa probinsya. Opo. Ay, depende naman po, pero Curious lang. and dun sa ano naman po, pang-apat po, productivity. Sabi po dyan, it helps them flow fields or pull carts more effectively and efficiently. So totoo naman po, kung mas marami naman po talaga, mas madali naman po talaga gawin yung isang bagay. So yun po yung apat na essence ng yoke. Apo. So move naman po tayo dito sa verse na po. Sabi po dyan sa Proverbs 12 verse 1, whoever loves discipline loves knowledge, but whoever hates correction is stupid. And sa Proverbs chapter 5 verse 23, for lack of discipline, they will die, led astray by their own great fall. And sabi po dyan sa verse na yan, kung sino man po yung ayaw ng disiplina, matatawag po siyang stupid. Sinabi po dyan sa verse na po na yan, and gusto po ba natin na tawagin po tayo stupid? Hindi oh. Na hindi po. Kaya po, ano po yung dapat po natin gawin? Sumunod po. Loves the discipline. Because pag love po natin yung discipline, kunyari po, hindi nilamanang. Kapag love po natin yung disiplina nila tayo, gusto rin natin na natututo tayo. Kasi po sabi po dyan, whoever loves discipline, loves knowledge. And sa Proverbs 5:23, for lack of discipline, they will die. Hindi lang po basta may masamang nangyari sa'yo, kundi mamamatay po sila. Yung flesh po natin. Apo. So refusing discipline, teachings, correction, guidance from God. Meaning we do not want to follow His ways. So meaning we do not acknowledge that Jesus Christ is our King. So totoo naman po yun, kapag hindi naman po natin kunyari po, example po, si Pastor, pag hindi po natin Sa 23, Proverbs 5:23. Apa, Ano sabi? for lack of discipline, they will die. Hindi yan physical na dahil. Spiritual yan. Kasi ang sabi dito, pag hindi ka sumunod sa disiplina, ang tendency nun is mapupunta ka saan? Sa paggawa na masama, hindi mabuti. So, ayun. Okay? So, akala na, hindi yan physical lang. Kasama ang spiritual.
physical, spiritual. Okay? Balik mo tayo. Thank Sorry you. po. Okay lang yun na. Okay lang. Ayun po, so meaning we do not acknowledge that Jesus Christ is our King. Example po si pastor po na kapag dinidisiplina tayo ni pastor, tapos hindi po natin siya sinusunod, hindi rin po natin ina-acknowledge na siya po yung pastor natin. Na kapag inutusan po tayo ni pastor, and hindi po tayo sumunod sa kanya, hindi po natin siya sinunod, hindi po talaga natin siya Sige, ina-acknowledge. okay lang. Sorry. Malapit na. Hindi po natin siya ina-acknowledge na pastor. And ganun din po sa example po sa trabaho, na kapag yung boss po natin, hindi po natin sinunod, hindi rin natin inaano na siya yung boss natin. And so if we do not abide in Him, the result of our flesh is death. Dito na po yun, ano po. Sabi po sa Galatians chapter 6 verse 8, whoever sown to please their flesh, from the flesh will reap destruction. And sabi naman po sa Romans chapter 8 verse 13, for if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body. So sabi po dyan, kung sino naman po yung yung nagsasakripisyong pakainin yung flesh niya, nagdudulot po siya ng pagkasira. So, if you, kapag po tayo namuhay sa flesh po natin, sa laman po natin, mamamatay po tayo. So, all these verses po,